Isang maulang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. We hope you're keeping safe and staying dry. And as always, we bring you the latest stories of the day. I'm Denise Tan. And I'm Lord De Vera. Kasabay ng pabugso-bugsong ulan, may manakanakang bagyo rin sa Kongreso. Tungkol sa budget, nako, pag-uusapan natin yan mamaya. Kasama ang iba pang balita. Sit tight, this is Afternoon Delight. It is midweek, September 18, at 12 days to go na lang. Ito, panibagong countdown na naman natin. Tapos na ang buwan ng Setyembre. Ang delight of the day naman natin ngayon, tinutupad po namin ang inyong mga request. Ito, requested by one of our viewers kahapon, baked creamy empanada. Kaya nga lang daw, ubos na yung chicken. Kaya, etong nasa right side, Lourdes, tuna, sa left is mushroom. Aba, akala ko magkasama yung tuna and mushroom. Oo, pero paalala namin na natutupad nga po ang inyong mga suggestions. Kaya, Talaga? Natutupad ba yan? madami namang na Yung ribeye kasi Oo matagal nga lang marami eh. nagsasuggest. Paki-flood po yung comment section namin. O kanina nga, nakatingin ako sa labas ng Santis. Naku. Balang araw. Love you, matitikman ulit kita. Love you. Oo. Okay. Iniisip ko lang kung yung may bone-in, o may boto, o yung talagang ano lang. Ano mas gusto mo? Tuna o mushroom empanada? Depende sa feel ko. Pero baka ang tikman ko ngayon is yung mushroom. Tama. Yung tuna kasi parang, ewan ko medyo naging kalat na ang tuna. Ibig sabihin, wala nang masyadong fancy sa kanya. Ordinaryo na lang. Oh. O parang nabibili mo kung saan-saan mga lata. Pero, kung fresh tuna, ibang usapan doon. Kung sashimi. Ay, yun naman talaga. Nag-request na ba tayong sashimi ever? May nag-suggest na ba? Para wala Paki-suggest. Pakilagyan na rin po ng salmon. lang. Salmon sashimi lang. Shake na tinatawag. Yun, gusto ko yun. Kunyari may salmon sashimi tsaka tuna sashimi. Sorry, tuna. Magiging sandwich ka na lang bukas. Okay, sige. Planuhin natin kung anong pwedeng baunin natin at meriendahin tomorrow. But for now, umpisahan na natin ang balitaan. Nako, sa Kamara. Kanina dumalo ang Vice President Sara Duterte. Anong nangyari? Nako! Para sa updates, makakausap po natin ang ating News 5 correspondent, si Marian Enriquez Maan. Okay, kanina bago ako umakyat dito, nagkasigawan yung dalawang kongresista. Are you rebuking this committee? Tanong ni Manila Congressman Benny Abante kay Congressman Marcoleta. I'm sure maganda ang kwento sa atin ni babalikan natin siya later on. Ayusin lang natin yung connection. Pero tama, nakita natin nagkainitan, nagkataasan ng boses up to the point na yung exchange na nga na sinasabi mo. Tapos buti na lang nagkaroon ng suspension at medyo napakalma ulit ang mga tao. Ganyan dapat yung ginawa nung kailan ba itong very stressful na walang umawat Yung nagtayuan sila? Yung budget, tama, yung budget ng OVP. Dapat nung medyo nagkakainitan, meron nag-call. So I think they learned their lessons this time. Pero before that, medyo papunta rin sa stressful. Correct. Yung hearing ng OVP kanina, una, she refused to take the oath. Kasi hindi naman daw siya witness, siya raw ay resource person. And to her defense, ang dating presidente at kaalyado, of course, si Gloria Macapagal Arroyo. At may mga sinait pang mga, mga rulings, kumbaga, ng Supreme Court. Pero, puro 1 minute recess, 1 minute recess, 1 minute recess. Kasi, ganyan yata yung nangyayari kapag kulang ng legal whiz sa nagpapatakbo doon sa inyong komite. Ano mga narinig mo kanina pa? Well, we just heard first Vice President Sara Duterte, who was present this time during the hearing, na meron siyang sinabi. Present sa simula. Present sa simula, yes. But she was excused. Ang binitawan niyang salita ay, you may try to destroy me. Lagyan mo ng drama. So, you may try to destroy me. You can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbound. Hindi, no? Parang copy sa pelikula. Kaso mixed metaphors nga lang, kaya
medyo masakit sa tenga. Sige, ngayon alamin na natin yung storya. Oo. Okay, Maan, ngayon ba mainit pa rin ang balitaktakan dyan sa House Committee on Good Government Public Accountability hearing? Lord Denise, kumalma na nga dito sa Kamara at kanina nga past 12 ay umalis na dito si Vice President Sara Duterte at nagpaliban na nga nag-excuse na siya since hindi na nga siya rin nag-oath nag-take ng kanyang oath kanina at kanina medyo nagkainitan lang saglit. Sila, kilala naman natin na kaalyado, si Rodante Marcoleta, once again party list at ang House Committee on Public Accounts Chairman Carlos Paduano. Kasi kini-question ni Marcoleta nga yung pagmamadali kumbaga sa OVP regarding nga doon sa pagpasa ng confidential or yung sagot nila sa notice of disallowance ng COA. Well, in fact, meron pang 6 months para sumagot na yung OVP about that. Tapos, tinanong naman ni Paduano na kung nire-rebuke ba niya yung komite. So, yun, mga bandang after lunch na yung nangyari. Pero yung mainit talaga kanina, yung mensahe ni VP Sara Duterte sa harap ng komite tungkol nga dito sa good government hearing, tungkol sa budget utilization ng kanyang opisina, na Office of the Vice President. Alam naman natin na kung gaano ka-controversial, kumbaga yung 2022 confidential funds, na ginasta niya noong 125 million pesos. Although alam naman natin na itong si VP Sara refused to take the oath. Ano nga bang rules ng House of Representatives pagdating doon sa mga witnesses at resource persons? So ito yung kasi ito yung aid of legislation. Yung pinadala nga rin na rules na pinasa kay Sara Duterte, which is ascertain na invited siya and even in fact kanina pinakilala siya as a resource person. So, hindi dapat na yun mag-take ng oath. Kumbaga, at yung mga witnesses lamang o yung mga testigo, yung dapat mag-oath. Bagay naman na hindi kinontes kanina ng mga kongresista kanina. Okay. At mukhang immaterial na naman yun since in-excuse niya yung sarili niya. Pero ano bang ibig sabihin nun, Maan? Ano bang implications doon if she had to excuse herself at pinagbigyan siya ng komite? Tama ka dyan. Actually, napaka-like nga lang na yung mga nakikita kong nasa online, nag-walk out daw si VP Sara. Hindi naman siya nag-walk out kasi in fact, kanina, lumapit pa siya, in-approach siya yung bar, si Carlos Paduano, si Committee Chairman Joel Chua. Nag-thank you pa siya. Para magpaalam. Oo. At bumalik siya upuan para doon niya i-manifest na nga na liliban na siya, and pinayagan na rin naman siya ni Chairman Joel Chua dahil hindi rin naman na siya nag-take ng oath. Kaya hinayaan siyang lumabas na nung meeting. Maan, ano kaya pinagbubulungan ni VP Sara at ni GMA, ano? At medyo may konting ngiti sa mukha ni GMA. Pero kanina, maraming nagpo-point out yung simple gesture daw nung paglagay ng earphones before the hearing ay parang sabihin natin na hindi friendly na gesture. Totoo ba yun, Maan? Actually, yung part na yun, hindi pa natin nakita. Pero yung nakita natin talaga na lumapit siya kay CGMA, kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, na kilala naman natin na kaalyado talaga at malapit na kaibigan ni VP Sara. I understand, parang mentor pa niya siya before. Sinabi niya kanina sa ambush interview na lumapit siya at sinabi niya na hindi kasi raw yung taong nangihingi ng tulong at all, kahit kanino. Kasi sinabi niya, thank you ma'am, pero yun nga. Pinagtatagal kasi siya nun ni Arroyo beforehand. Nung lumapit siya, meron mga dinidiscuss about yung consultants, yung mga na dapat niya sa korte na lang pag-usapan. Pero yun sinabi niya, sige, kaya po to. Yun yung isa sa mga nabanggit niya. Before the House panel as well, itong si VP Duterte, may binatawang kataga, and we quote, by all means, huwag kayong magbigay ng budget. Saan ang gagaling itong ganitong klaseng remark? Denise, maalala ninyo, 2 weeks ago, nung sumalang na nga yung OVP budget dito sa Kamara para sa kanilang panukalang budget for 2025. At talaga namang yung unang araw, napakainit yung sagupaan ng mga word war, kumbaga, sa pagitan ng mga kongresista and Vice President Sara Duterte at nanindigan siya na either kayo nang bahala kung anong gusto niyo ibigay, kung magkano gusto niyo ibigay sa opisina ng budget at tumagot naman na sila sa COA with regards to dun sa mga confidential funds. So ever since gano'n na talaga yung stand ni VP Sara na tingin niya, actually itong pagkinig na to, hindi ito tungkol sa budget.
Ang sinasabi niya, tungkol lang to sa, you're trying to make a case for impeachment. Yun yung stand niya. At hindi ito sa budget, hindi tungkol sa pagpunteriya ng budget niya. Kung hindi, at sinabi pa niya, nagsa-testing sila ngayon kung ano yung gagawin nila. Nagpa-practice sila, I quote, kung ano yung kakagat sa impeachment. Yun yung paninindigan ni Sara. May part pa doon sa speech, na sinabi niya, o di yan lang natin kung anong budget ang ibigay ni. Ito, exact words yung narinig ko. Congressman Romualdez. Sinabi Congressman Romualdez talaga, no? At, tama nga, pinangalanan niya. Yeah. And Lord, nalala mo, kung nung Monday, nag-open yung plenary debate, nagsalita, nag-speech si Speaker Romualdez. Yes. Wala siyang pinangalanan. Pero sinabi pero niya, hindi tama. natin ika-tolerate yung mga hypocrisy, yung mga nagtuturo ng daliri, pero may kasalanan din naman. Hindi niya pinangalanan, pero sinabi kanina ni VP Sara, during the ambush interview na, ako yun. Malamang ako yung pinatutunguhan niya. At yun nga, dinidefer na niya, nahayaan na niya sa kamera. Kung magkano ibibigay na budget, at para sa kanya, yung 700 billion na unang na-prove na nga, ito na, yung committee, she'll work with that, sabi niya. Oo. Okay, Maan, as we speak, ano nangyayari ngayon dyan? Kasi ito kanina, siguro an hour ago na nangyari ito, no? Pero ngayon, kanina, nagkakainitan pa rin ba ang mga kongresista? Mga isa in defense of VP Sara, isa naman ay kontra. Suspended ngayon yung hearing as we speak right now. Walang galaw. Pero kanina nga, medyo nagulat tayo kasi nagsusulat na tayo ng mga storya. Bigla nakita namin sumugot si Public Account Chairman Rapo Paduan. Ito nga kay Marcoleta. Tungkol nga doon sa usapin kung bakit ba ano yung stance niya nga na pinagtatanggol nga itong nga, syempre, yung side na ng vice. Maan, kailan naman yung next expected appearance of Vice President Duterte at the House of Representatives? Meron pa nga ba? Actually, sa ngayon, hindi pa natin matutukoy o wala pa rin tayong detalye kailan po yung susunod na pagdinig itong good government and public accountability. Pero, ang abangan natin, sa September 23, nakatakda yung Office of the Vice President sumalang din sa plenaryo para sa kanilang panukalang budget. Kanina natanong natin si Vice President Sara kung dadalo ba siya. Kasi dapat nga dumadalo, di ba, yung mga heads of these agencies. Pero sabi niya, uupuan pa raw nila, pag-uusapan kung ano yung susunod nilang gagawin. Alright, abangan natin yan. Maraming salamat sa info at sa oras mo sa ating News 5 correspondent Marian Enrique. Sino kaya nagsusulat ng mga speech ni VP Sara na she may not. At ito naman ngayon, I am unbound. Throw me in the ashes. Parang copy sa trailer ng pelikula, no? Pwede. Baka pwede nga yung career din. Parang Prometheus lang, nagnakaw ng apoy from the gods. Tapos biglang Pero may mixed metaphors kasi ron eh. Di ba? Paano may unbound? Dinurog-durog mo na nga, abo na nga, inano mo na sa hangin. So, dapat may continuation yung possibility at least yung physical possibility nung literal na ibig sabihin ng isang bagay bago siya make sense sa figurative or sa literal na antas. Sige, abangan natin kung ano pa yung mga next statements nila. But for now, it is time to check out the stories on social media. Pinatulan talaga no? Sorry. On social media. Ito, malaking pinag-uusapan to. This is the headline on just about every foreign news media today. Pagers exploding across Lebanon and parts of Syria. Tita Denise, ano ba yung pager? Alam ko naman yun. It's this small rectangle thing. Okay. Parang cellphone. Hindi, messages lang ang lumalabas. Tatawag ka sa operator. SMS. Ha? SMS. Parang ganoon. Tatawag ka sa operator, sasabihin mo yung number, sasabihin mo yung mensahe mo. Joke lang yan. Pierno buhay ko dati dyan. Message coming from Lourdes. Ano? George? So, kaya boy na lang ang pangalan ko. Boy. Totoo ba? Boy. Kasi, beeper number 331292, kabisado ko pa yan. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, nakatato na sa ano ka yan. Ikaw ba, kabisado? Hindi mo inabot Hindi pa. Lang yun, ginagamit ko, itatawag ko sa dad ko before. Beeper 150. Pero itong pager, ewan ko siyempre, of course, ang Mossad, ang Israelis, ang IDF, ay hindi umaamin. Never naman sila naglalabas ng statement pag ganyan. Pero obvious naman. Imported from Taiwan ang mga units, pero biglang sabay-sabay sumabog for some strange reason. At ngayon, more than 2,000 ang sugatan. Correct. At marami ring namatay. Ito ang report. Well, the report coming from the Associated Press.
Hundreds of handheld pagers exploded in Lebanon and parts of Syria Tuesday, killing at least 9 people and wounding 2,750 others, according to government and Hezbollah officials. Among the killed were 2 members of the powerful Hezbollah group and a girl. The Iranian ambassador was also likely wounded. Photos and videos from Beirut's southern suburbs circulating on social media and local media showed people laying on the pavement with wounds on their hands or near their pants pockets. Hezbollah blamed Israel and vowed to retaliate. The Israeli military declined comment. The group said that the pagers belonged to its members, but didn't disclose further details on the incident. We don't yet know whether any senior members of the militant group had those pagers in their possession as well. Meanwhile, hospitals across the tiny country have been jam-packed with wounded people. AP photographers at area hospitals said the emergency rooms were overloaded with patients, many of them with injuries to their limbs, some in serious condition. Now, this incident comes at a time of heightened tensions between Lebanon and Israel, as Hezbollah and Israeli forces have been clashing near daily for over 11 months against the backdrop of war between Israel and Hezbollah ally Hamas in the Gaza Strip. Now, here's an update from Reuters. An article said Israel planted explosives in Hezbollah's Taiwan-made pagers. Yun yung sinasabi mo kanina, no? Pero itong... Liit yan, ha? Oo. Pwede ka pala makapatay o makasugat ng ganong kalit. Oo. Yun nga eh. May pager pa pala. Pero nagsalita Yes. yung Taiwan-based maker or producer ng pager, ang pangalan nila is Gold Apollo. Sabi nila, they did not manufacture the device. Made by a company called BAC, which has a license to use the brand. Yun ang kanilang statement. Kung ano man yan, na-infiltrate yan. Ayun na nga. Pero trace Hindi yan back... aksidente. Oo. Hindi mo pwede isuloy sa DTI nila yan kasi ang galing. Pero- Una-una sa lahat. go. Ang paggamit ro ng pager kasi, of course, hindi sila pwede gumamit ng cellphone. Matatrack sila. Correct. What makes them think na hindi sila matatrack? Oo. Ayun na nga, no? Pero ang sabi kasi, this plan was months in the making. At ang senior Lebanese security source said the group had ordered 5,000 beepers, again, from Gold Apollo. Sources say were brought into the country earlier this year pa. Talagang matagal siyang napagplanuhan. Galing ng intel ng Mossad. Correct. Oo. Kahit nasaan ka, hahantingin ka ng Mossad saan mang bahagi ng mundo. Baka hanggang Davao, nako, alam mo kung pwede nilang huntingin yung nagtago doon sa underground ilang linggo. Mabilis lang yan. So, at least 9 people were killed. Yes, no? and 3,000 have been wounded. 8-year-old kasama isang 8-year-old na Correct. batang babae. Pero ang tindi. Okay, ito sa mga miyembro kasi ng Hezbollah, no? For years pala, gumagamit na sila ng pagers to communicate. Pero actually, marami pa rin mga medical practitioners, mga doktor. na Mga ginagamit doktor, pa rin. yeah. Ganon. Yes. Tutututututut. Pero ano nga ba yung nagagawa ng pager na hindi nagagawa, alambawa, ng cellphone? Ano ba? Ewan ko, mas mabilis yata pag pager. Lalong-lalo na ngayon. I think baka dahil, parang nabasa ko to before, especially with doctors, na wala kasi siyang way na parang out of service ka, if I'm not mistaken. I mean, you guys can comment also, dun sa, ilagay Sa niyo mga po. umabot ng pagers dyan. Oo. Na parang ganun ata. So, it's easier to contact doctors as well. Ang baduy lang kasi dito, wala, hindi ka pwede mga away pag sa pager. Kasi limited lang yung di ba? Hindi lang yun. Oh. Bawal ang mga medyo swear words. So, pag sinabi mo yung word na GAGO, sorry, depende sa operator. Either papalitan nila ng something yon or Ano kayang ipapalit mo doon? sasabihin sa'yo na hindi mo pwedeng, hindi na pwedeng ilagay yun. Ako kasi, if I remember it right, lagi lang sinasabi sa akin, keep it short kasi dapat maiksi lang. Maliit pa ako noon Maliit pa kasi ako noon. Naalala ko, tumatawag ako, grade school pa ako. Alala ko nung nag-aaway kayo, magkaibigan na magjowa. Via pager? Via pager, I swear. Ilang tao kaya ang nagkatuluyan at nagka-splitan dahil sa pager? Oo. At merong isang tao who was there to convey Wait lang, may everything. question ako. Meron ba mga exclamation marks, mga ganyan? Meron. Pwede? Pwede, oo. So, pwede mo palang Yun nga yung tone lang, mo. bawal yung hey, idiot, call me. Mga ganyan, bawal yung mga ganyan. Sasabihin nila either, yun nga lang, hindi ko, minsan pag nagpapalit sila,
yung napipili nilang word is the absolute opposite of that negative energy that you want So, to convey. nababago yung mensahe. Oo, parang hayop ka, lover boy, mga ganyan, ilalagay na lang. Anyway. Ito medyo, bakit? yung topic, ikaw na wala. Still on Reuters, antibiotic resistance deaths to surge from 2025 to 2050, study says. 2025 to 2050. So, ibig sabihin nito, antibiotic resistance death. Yeah, kasi, it will cost daw 39 million deaths worldwide over the course of 25 years. Yun nga kasi, di ba, sinasabi daw, nagbe-build ng resistance. Yes. Oo. So, pag inom ka ng inom... Kaya nga advice nila, di ba, kung kunyari for painkillers, my mother is a medical practitioner. So, ang sinasabi niya, kung kaya naman yung pain, if it doesn't bother you, wag muna. Dahil? Because of the resistance nga. You'll build your resistance to it. Correct. May S2 ba, mami mo? Okay. Hindi. Ano siya? DMD. Okay. So again, the annual numbers represent an increase of nearly 68 and 75% per year. Ang galing ng no? Ang galing ng mga bacteria at saka virus, no? Kahit anong genius mo talaga, kahit anong genius ng humankind, gagawa siya ng paraan to destroy pa rin everything. So all hail our bacterial and virus overlords, including AI. Including AI talaga. Ito naman. Ito, I feel attacked sa topic. You do? Okay, on the Philippine Star via Philstar Life UK to restrict junk food ads and childhood obesity fight. Una sa lahat. Okay. Sige, ilatag mo muna yung premise, Tita Denise. Well, it is, again, yun nga, may announcement that a crisis hit National Health Service in particular by placing great emphasis on prevention. Basically, sinasabi nila na hindi nila siya ipapalabas during certain periods. So ito, advertising for foods that are too fatty, too sweet, or too salty will be banned before 9 p.m. on television and completely online. Dahil yun pa daw yung mga oras na nanonood pa yung mga bata. Para kanina ba minamarket ang mga ganitong mga pagkain? Yun na nga. Diba? Hindi naman sa matatanda. Kasi wala naman silang panguya. Among many other things. Pero ito nga yung nanny state na tinatawag na parang hanggang dun ba naman kailangan pakialaman. Una sa lahat, meron bang pumipilit sa mga batang ito o sa inyo na kainin yung bagay na yun? Yes. Parang nga. Wala naman, di ba? Actually, I'm also curious to know if you know some, like in the States, in United States, USA, pag tinignan mo yung menu, nakalagay kasi yung calorie content. Okay. Diba? Obviously, hindi yung macros. It's not down naman na ganong level. Pero, meron bang, kasi if you're informed already and you still choose to get those things, then that's on you na. Wala naman sigurong misteryo doon na pag kumain ka ng ganitong klaseng burger, na dalawa ang patty, tapos yung imbis na tinapay, ang patty mo ay chicken breast. Hindi kasi, fried chicken. The only reason I say that is because, kunyari, I also saw this one documentary na pinapapili siya ng, if he wanted like an eggplant, parmigiana, whatever, lasagna. Pinili niya yon thinking, kasi gulay. Tapos sobrang mas mataas pala yon compared to the other option. Pagdating sa calorie content. Pagdating sa calorie content. Ayun. Well, kung umaabot kasi sa punto na, alam mo, eggplant, parmigiana? Or like a lasagna or something. Kung nakakailang servings ka naman, no, na hindi na para sa, di ba, para ka ng livestock siguro, ang trato sa'yo, ibang usapan yan. Sabi nga ni Ricky Gervais, di ba, hindi ba, wala namang tumututok sa'yo ng baril para kainin yung mga bagay. Then again, kung ang isang commercial ay mas may epekto pa sa anak mo kesa sa'yo as a parent, what does that say to you about your parenting skills? Tsaka sanayan lang yan eh. Diba? If after dinner, you give your child a piece of fruit or something sweet na hindi naman talagang it's 90% sugar, yun yung kakasanayan niya, yun ang hanap-hanapin niya. Kala mo lang yun. Bakit? Pag natikman nila kasi. Pag natikman na nila. Yung mga Cheetos. No, in moderation also. I mean, if it's given in moderation. Correct. Tama ka dyan. No? Lahat, everything naman, yung moderation. Oo, pero minsan kasi, di ba, excess eh.
There's nothing succeeds like excess, ika nga. Okay, sa showbiz naman. International girl group Cat's Eye will be hosting their fan showcase later. Pero bago yan, may pasample pa muna sila. Ito ang report ni News 5 correspondent MJ Marfori. Touch, 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 touch. Iniisip kita too much, much, much. How long did you sing the song? O tapos na us. Ba't kaya ka out of touch? Oo. Sa'yo na sana ang my love, pero ikaw ay out of touch. Oh my God, Catchy won't you release at this? Pinoy na Pinoy. Ganyan finlexi Sofia La Forteza ng global superstar group na Cat's Eye ang Filipino version ng hit song nila na Touch. Siyempre, naka-sit down interview natin ng girls na nasa Manila ngayon para sa kanilang showcase performances tonight sa Taguig. Pero bago yan, malapiesta ang salubong kagabi ni Sofia, kina Mano, Megan, Yunche, Lara at Daniela. It's a family affair nga para sa Cat's Eye in Manila dahil 3 years ago pa nang huling nakauwi ng bansa si Sofia. Naging emosyonal ang mommy niya na si stage performer Carla La Forteza, kasama ang ibang Cat's Eye moms. I've been crying since God talked to Moses. Every single day I cry because my husband and I just watch all her videos on YouTube every single day. That's how... Ibang klase. We haven't seen her for 3 years. Nakakaiyak, tsaka nakaka-proud talaga. Parang anak na raw ang turingan nila sa girls. May group chat pa nga raw ang Cat's Eye moms para sa mga anak. For me, love means supporting and accepting your children 100%. Whatever, whoever they are. Ang Cat's Eye ay grupo na binuo ng HYBE na bumuo rin sa BTS at ENHYPEN. Sumikat lalo ang Cat's Eye dahil sa reality show nila sa Netflix na Popstar Academy, Cat's Eye, kung saan pinakita ang journey kung paano napili ang 6 na members mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Out of 100,000 auditionees, ang natutunan daw ng girls mula rito. Sometimes we can always get like wrapped up in like wanting to be like a certain way and be perfect for like everyone, but it's kind of like the journey of like letting that go and finally embracing who you are and your confidence. Icons, get ready! Dahil mamayang gabi na ang showcase ng Cat's Eye sa Taguig. Showing naman ang kanilang Popstar Academy Cat's Eye sa Netflix. Okay, bago tayo magpatuloy, binabati natin lahat ng mga nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Ito, gaya sa YouTube. Sabi ni Let There Be Light, next delight dish po, beef nilaga. Grabe naman. Grabe naman yun. Ito kasi ang idea dito, yung madaling ligpitin, madaling i-set up. Yung beef nilaga, ano na yan eh. Tsaka full, mga pang merienda lang po. Pero yung exception lang talaga ay yung rib eye steak. O, narinig ninyo sabi ni Denise Tan, rib eye steak daw. Ay, ito! Oo. Speaking of, Ricochet Puno. Rib eye steak. Agad na pangalan. Rib eye steak na walang buto plus mashed potatoes na wala ring buto. Ha? Okay, sige. Thank you, Ricochet Puno. Mark Jefferson, dapat iba ang iyong mga misleading infomercials. Correct ka dyan. Pero gusto ko yung mga fake na yung mga fake audience reaction sa mga infomercials. Yung yung natutuwa? Oo, di ba? Tapos parang wow, ang ganda ng map na yan. Parang nasagot na yung hinahanap nila sa buhay. Rodel Alcantara, babawian kayo niyan sa 2028. Nagtitimpi lang yung taga Davao na ginamit yung B-word no? Hindi yung B-I-T-C-H, kundi butangera. Sinabi na. Rinaldo Santos, Miss Denise, sabihin mo kay VP Sara, dapat di siya ganun. Yun lang may budget, hindi naman para sa kanya yon. That's the way to help people. Kailangan niya ng budget, maging mabait dapat siya sa Congress. Sabi ni Rinaldo Santos. Ano masasabi mo dyan? Sige. Oo daw, Rinaldo. Join the conversation. Oscar N. Snack suggestions, Mango Bravo Cake Slice. Wow! Wala sa Contis with additional steak meal. Oy, teka lang, yung ating producer, meron ng comment. Rib eye steak, pag-iipunan pa natin yan. Hindi. Merong murang cut lang. Australian. Okay, Elmo Cardenas. Hello, Ma'am Denise. Ang ganda-ganda mo raw. Thank you po. Bea Dalisay, magandang hapon. Sabi ni Elmo Cardenas, okay, happy Wednesday watching from Montalban, Rizal. Kay Hangkaro, happy Hump Day. Hump Day nga pala Oo ngayon. nga. Ito si Marcus Cueta, sabi niya, good afternoon, Delight, Tito Lourdes and Tita Denise. Very contagious talaga ang halakhak
ni Tita Denise. Yan po ang gusto namin, for you to have a good time this afternoon. Tayo ninyo, pag nag-dunk showcase na itong si Denise yan. Di ba? Message pa kayo, babasahin pa natin yan mamaya. At kayo, sama niyo yung mga kaibigan niyo, mga kamag-anak. Alright? Time out muna, marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight Unbound. And let me say, what an honor it is to work with two guys who are this far away from being childless cat ladies. Today, a Republican candidate for vice president would never attack a woman for having kids. So, as they say, my work here is done. Meow. And to all the Latinas who are looking at me, keep believing and vote. Vote for your rights. Thank you. Thank you. I appreciate this because I just don't get enough attention. I'm serious. My beautiful daughter, Lily, I love you. I told you I would do it. You've always doubted me. That's just the message, which is love and work equals art. To my boys, Charlie and Kit, remember that. And love of my life, Alex Hedison, my wife. Thank you so much. The only constant across any success in television is good storytelling. Good storytelling that speaks to our times. So, take risks, push boundaries, explore the uncomfortable, dare to fail in order to achieve. Thank you so much for this award. It was an East meets West dream project with respect. Mom, I love you. You are the reason I'm here. You showed me stoicism, and that's how I was able to portray Mariko. This is to all the women who expect nothing and continue to be an example for everyone. Thank you so much. あなた方から受け継いだ情熱と夢は海を渡り国境を越えました。The passion and dreams that we have inherited from you have crossed oceans and borders. Arigato gozaimasu. Thank you so much. Please support comedy. It speaks truth to power. It really does. So support your local comedian. And we have to go because we start shooting the next season in 5 days. So thank you and good night. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Tropical Storm Helen continues to move over the northern portion of the Philippine Sea. It entered the country's monitoring zone following Tropical Depression Hener's exit. Helen was last spotted 1,060 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon. It is forecast to exit the Philippine area of responsibility this afternoon or evening. So far this month, we've already had 3 storms. Pero mukhang hindi pa tapos ang malalakas pag-ulan dahil na rin sa La Nina. At kasama na rin dyan, syempre, yung habagat. Ito ang ulat ng Mobile Journal, Francis Orcio. Kapansin-pansin nga na pagpasok pa lang ng buwan, bungad na agad ang epekto ng sama ng panahon. At ang rason, ang mas tumaas daw na tsansa ng La Nina. Mula sa dating 66%, ngayon umakyat pa sa 71%. Kaya hindi raw malabong mas marami pa sa 3 ang bagyo ngayong buwan. Anytime in September, October, November, posible po na mag-issue tayo ng La Nina Advisory. Nakikita naman na natin yung epekto, yung precursory ng La Nina. So, ibig sabihin, it's still we could experience na ngayon yung La Nina-like conditions na mas mataas na yung posibilidad na marami tayong natatanggap na ulan sa ngayon. Kapag sinabing La Nina, ito yung sobra-sobrang buhos ng ulan at may pagkakataong gabagyo ang lakas. Pero yung kondisyon natin ngayon, hindi pa raw yan La Nina sa ngayon. Gayunman, kung makikita sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, posibleng 2 sama ng panahon na naman ang mabubuo pagpasok ng Lunes, na pareho pang nasa loob ng PAR.
Ito na rin yung nakikita nating precursory sign ng developing La Nina. Dahil kung titingnan natin, nakikita natin yung unusual cooling dito sa Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang kabaliktaran naman nun is mas umiinit naman yung karagatan na malapit sa ating bansa. So that is why napaka-favorable ng mga tropical cyclone or cloud clusters formation. Dahil tumaas na ang posibilidad ng La Nina, paghandaan ang mga susunod na Burr months para sa mas malalakas na bagyo. Nakikita natin na may posibilidad na magkaroon ng mga super typhoon category yung ating mga bagyo, lalong-lalo na sa last quarter ng taon. So yun yung dapat natin paghandaan sa ngayon. Oras na magsimula ang La Nina, magtatagal ito hanggang unang quarter ng 2025. Asahan ng kung karaniwang hindi binabagyo ang January at February, posibleng makakaranas na raw tayo niyan. Mas palalakasin din ng La Nina ang iba pang weather systems tulad ng shear line, low pressure area at intertropical convergence zone. Sa papalapit na Pasko, hindi lang pang Noche Buena ang dapat ihanda, kundi pati na rin ang sarili bilang paghahanda sa maulang Christmas season. Mobile journalist Francis Orcio po, hatid ang mukha ng balita. And for more weather updates, we have Pag-asa weather forecaster Alzar Aurelio. Sir, good afternoon Alzar. Ano ngayon ang areas affected nitong si Helen? Okay, si Helen po ay malayo sa ating bansa. Kaya hindi ito nakaka-apekto sa ating panahon, sa ating bansa, kahit nasa loob ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan nasa layo ng 1,060 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Inaasahan po natin kay Cristo northwestward, katulad ng paggalaw ni Perdi. At maaaring mayang gabi, nasa labas na ito ng PAR patungo sa China. Ang nakaka-apekto sa atin ngayon nakakaranas po tayo ng pag-ulan sa Metro Manila ay southwest monsoon. So may naasahan pa rin tayo na may malalakas na pag-ulan. Ang mga lugar po na makakaranas ng malalakas na pag-ulan ay sa Mimaropa, Western Visayas, Batangas, Zambales, Bataan at Pangasinan. Kaya paalala po sa mga kababayan po natin, ay patuloy pa rin tayong mag-ingat at maging alerto dahil na natin pa rin may banta ang pagbaha o pag-unang lupa dulot ng mga pag-ulan. And this is, Sige po, sir. Opo, at dahil sa malakas na hangin, dahil sa habagat, meron tayong gale warning para sa western seaboard ng Central Luzon hanggang Visayas. Kaya po, bawal po malaot ang ating mga kababayan, lalo po yung gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat dahil sa matataas na alon. Parin ko sa inyo. Sir, sunod-sunod na ito, no? Ilan pa bang sama ng panahon ang inaasahan yung makapasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan po? Ang forecast po natin ay 2 hanggang 3 bagyo. So, nakadalawa na po tayo for this September. So, marami isa pa bago magtapos ang buwan ito. Okay. Sir Alzar, kakaiba itong huling si Hiner kasi parang itong mga nakaraang mga dumaang mga bagyo, ang padaplis nila ay dito sa kumbaga sa eastern side ng Pilipinas. Ang Hiner yata is the first bagyo in a long time na tumawid sa land area ng Luzon. Ano bang ang mas nakakahigop kumbaga ng habagat? Yung mga dumadaan po ba ng kalupaan o yung may buwelo po na sa mas malayo? Parehas lamang po yan. Pag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility at may southwest monsoon, parang magnet yan. Kumbaga, dumadaan ng southwest monsoon bago makarating sa bagyo. Kung saan ang posisyon ng bagyo, doon din makaka-apekto anong mga lugar na makapektuhan ng southwest monsoon. Alright. May tanong ka pa, Tita Denise? Maraming salamat sa oras po niyo, sir. Ang Pag-asa weather forecaster po natin, si Alzar Aurelio. We may never be too ready for disasters, pero ang paghahanda raw ay importante pa rin para iwas sa malaking sakuna sa Maynila nga. Nagkaroon ng emergency response drill para sa mga residente. Ang detalye mula kay Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Sa panahon ngayon, kahit ano pwedeng mangyari. At sa oras ng aberya, crucial din lalo ang papel ng medical at emergency response. Yung actual incident, yan yung tinatawag natin hot zone. So kami yung frequenting sa cold zone.
Last week, nagsagawa ng emergency response drills ang Department of Health kasama ang Manila Health Department. Halo-halong doktor at nurses mula sa 6 na LGU hospitals ang dumalo para matutunan at ma-practice ang tamang responde sa mga aksidente o aberya. Actually po, we are preparing for the big one. Dapat po, no? Even disasters, emergencies come in, dapat po last man standing pa rin sa ospital. Talagay sa simulate natin, may live victims na po ito. Yung pong pinaka-exciting dahil talagang real-life scenario po ito. From search and rescue to collection point, advanced medical point po or field hospital, magmamanage po tayo niyan until po to the ultimate referral hospital po. May sugatan, pilay at nasaksak pero dapat ding paghandaan ang mga oras na may civil unrest tulad ng stampede o kalamidad tulad ng lindol, bagyo o sunog. Merong nasaksak. Tinitingnan ngayon kung conscious pa ba itong civilian at binibigyan ngayon ng pangunahing lunas o yung first aid nga. Ngayon na nakuha na itong mga civilian mula doon sa site mismo kung saan nangyari yung supposed na lindol, nagkaroon ng pagbagsak ng mga building, ng mga poste ng kuryente at kung ano pa ang pwede mangyari during that time. Ongoing yung triage at yung pag-a-assess nga sa level o lalim ng injury na kinakaharap ng mga sibilyan. May naka-standby din na ambulansya at ito yung supposedly magtatransport sa mga sibilyan na ito sa pinakamalapit na ospital o pinakamalapit na health center para mabigyan pa sila ng first aid o kaya naman ay masidhing medical attention. Sa mga susunod na buwan, plano na rin ilunsad ito sa mga eskwelahan pati mga barangay sa iba pang bahagi ng Kamaynilaan. Disaster can strike anytime, no? Walang pinipiling oras, panahon, no? So ito po yung paraan po para makapaghanda kami. Talagang ito pong mass casualty po kasi pwedeng mangyari anytime. Bombing, no? Pinakaano nga natin is earthquake, mga civil unrest. Pag trained ka sa mass casualty, you can manage with ease. Lahat po ng maaaring makitang problem ay magagawan agad ng paraan. Hindi na natin masasabi kung ano aksidente o kalamidad ang pwedeng mangyari. Kaya mabuting maaral at matutunan daw sa lalong madaling panahon ang kung ano ang dapat gawin sa oras nito. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Saktong-sakto yan kasi di ba nasa Davao si Mary Mon recently lang. Mukhang may crowd unrest that muntik nang she had to deal with. Pero kamo fascinated ka sa ganyan? Oo, gusto ko kasi niniwala ko na it's really better to be ready for any situation. No? Gusto ko matutunan particularly CPR. Tsaka talaga? Yung Heimlich for kids. Heimlich maneuver. Oo, kasi mahilig ako sa bata eh. CPR. Kunyari ina-atake ako sa puso. Siyempre gusto ko rin malaman kung anong gagawin ko sa'yo, no? Ayun na nga, kaya dapat... Maliban sa tatawag ka sa 911. Malamang, magsisisigaw. Maghahanap ako ng driver agad, hindi na ako maghihintay ng ambulansya. Correct. Alright. Kumustahin naman natin ang nangyayari dyan sa Queen City of the South. Kasama po natin ang One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, anong balita dyan? Mukhang makulimlim pa rin Yes, Lord Denise, maayong hapon. We're seeing a beautiful weather here, fine weather here in Cebu. Now the sun is up all morning, and now it's pretty much nice weather. But we have tragic stories here in Cebu because a 33-year-old construction worker died from falling from the 17th floor of an ongoing construction of a condotel building in Barangay Apas in Cebu City. The fatality was identified as Michael Isidro, a painter who hails from Talisay City, Cebu. His colleagues were looking for him at first because he did not time out or punched out past 8 p.m. They later found his body inside a construction manhole at the bottom of the building with broken legs and other parts of his body. According to the Mabolo Police Station Chief Major Romeo Caaco Jr., Isidro was tasked to paint certain portions of the 17th floor. He tied his harness from an aircon grill that apparently detached, and then that is why he fell from the building. The other worker said that the winds were also very strong at that time. None of his colleagues heard anything when Isidro fell. So the police are currently investigating the safety measures deployed by the building or the management. In a text message from the Public Information Office of the Labor Department in Central Visayas, the incident is now being investigated also. They said that they have already deployed labor inspectors to conduct an occupational safety and health investigation on site. Investigahan din daw ang police yung measures ng building. They are just waiting for the findings from the probe. In other balitang dako, a 33-year-old was also arrested
during a buy-bust operation Monday night for allegedly selling illegal drugs in Barangay Mabolo, Cebu City. The suspect was identified as Carl J. Kinyal, alias Ikid, and was allegedly found with 1.2 kilos of suspected shabu, which is worth 8.1 million pesos. The police's drug enforcement unit said the suspect was subject to a surveillance for 3 weeks, and they found out that he can dispose some 3 kilos of drugs per week. It was also found out that Kinyal has a contact with a detainee in the Cebu City jail, was actually coordinating with him on the activities in the city. Kinyal will be facing charges for violation of the anti-illegal drugs law. And in other news, former Cebu City Mayor Tomas Osmeña was invited as a resource speaker in the congressional inquiry on Pogo and extrajudicial killings. The invite was signed by Congressman Robert Ace Barbers, and Osmeña will supposed to appear for the hearings tomorrow. Osmeña is one of the critics of the Duterte administration, as well as a vocal critic to the administration of former Cebu City Police Director Ruyina Garma before she was appointed as PCSO chairman. Can we recall that former President Duterte has often berated Osmeña during his speeches? Yes. It can be recalled also that Cebu is one of the places in the country where there are a lot of questionable and unsolved killings when the drug war started in 2016 and during the stint of Garma as police chief. It's not yet sure whether Osmeña will go to the hearings, although in a previous local radio interview, the former mayor said he is willing to go. And we asked his lawyer about it this morning, and then he told us to just wait for tomorrow. There's a big story here from Cebu. Back to you guys. At dapat linawin lang natin, si Garma ay dating Cebu City Police Chief, no? At yes. Yeah, that's correct. That's correct, Lord. He was the police chief of Cebu City, appointed by President Duterte at the start of his term. At kritiko ni Garma si Mayor Tommy Osmeña, pero abangan natin kung magpapakita nga sa hearing. Maraming salamat sa iyo. Ayo, bye, Cebu Day, ang ating One New Cebu desk editor, Dale Israel, ang editor din ng The Freeman Cebu. Thank you, Dale. At this point, we give you a quick rundown of more stories on One News. Heads up, motorists. 4 national roads are closed due to Tropical Storm Ferdy, Tropical Depression Hener, and the southwest monsoon. Soil collapse and flooding had affected a portion of Cannon Road in Benguet, as well as roads in Ifugao and Isabela. 3 sections of the Iloilo-Antique Road in Antique are also impassable. Dismissed Bamban Mayor Alice Guo's qualified human trafficking case will be transferred from Capas Tarlac to the Pasig City Regional Trial Court. The Supreme Court has approved the transfer at the request of the Justice Department. The DOJ believes the move will ensure a fair trial and avoid undue influence. And this news goes to government workers. MRT3 and LRT2 will offer free rides for you for 3 days. That's from today, September 18, until Friday, September 20, in celebration of the 124th anniversary of the Philippine Civil Service. For MRT3, the Libreng Sakay covers the whole operation hours of the rail line. And government work in the executive branch will be suspended at 3 p.m. on September 23rd. This is to observe Family Week and Kainang Pamilya Mahalaga Day. We are needing a quick break. You're still watching Afternoon Delight on One News. Magbabalik po kami. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Denista. At ako naman po si Lord Rivera, lagpas na doon sa Club 27 na tinatawag. Okay. First Vice President and Group Head of PLDT and Smart, Cathy Yang, has been honored in the inaugural 2024 Stevie Awards for Technology Excellence. Yang won the Gold Stevie for Executive of the Year in Communication Technology. The Stevie Awards recognize excellence in technology across various sectors globally. Yang also hosts One News's Long Conversation Thought Leaders. We now get you up to speed in the latest in sports. In today's UAAP action, the men's basketball teams of Far Eastern University and University of the East battle it out at 4:30 p.m. This will be followed by the face-off of National University and University of the Philippines at 6:30 p.m. In the PBA, Meralco will take on Converge at 5 p.m., followed by Ginebra clashing with Phoenix at 7:30 p.m. Yesterday, TNT secured a crucial 84-82 victory over Magnolia, while Rain or Shine clinched their 6th win against NLEX. Anong oras na? Oras na para magpakasaya! Okay.
Maaari niyong durug-durugin ang programang ito. Maaari niyong balatan, talupan ang programang ito at isaboy sa hangin. But you will always be seeing I Saw the Signs. Ito na po. Anong edition ito? Edition. First, restaurant name, Tita D. Ano nakasulat dito? Harry Pata. Uy, actually masarap. Wala na ngayon yan eh. Defunct na siya ngayon eh. Pero siya yun. Harry Pata. Harry Potter? Parang British na nagbabanggit ng title ng libro, no? Harry Potter. Harry Potter. Malamang natuwa dito yung mga Harry Potter fans. Sarap niya. Sa Kapitolyo lang yan eh. Nalungkot ako nung Wala nagsarap. na. Sayang. Ay, nako. Pre-pandemic. Next. Ano to? Nababasa mo ba? Wrong restaurant. Wrong restaurant. Tama. Mahirap nga naman yan. Oo. Kasi nga naman, pagdating mo dyan... Ito kaya yun? Are we in the right restaurant? Correct! Sasabihin siya ng May 30. This is the wrong restaurant. Oo, depende pa yan. Hapon ba ang may-ari niya? Nako, iba pa ulit ang madidinig mo niyan. Ibig sabihin, mahaba yan. At, huwag na. Okay, next photograph. Hoy, grabe naman, bastusan. Double chin. Why do we feel attacked? Bakit naman ganyan? Malay mo naman kung baka may ibang ibig sabihin ng chin. Pero hindi, may bahay. Kasi laki ba ng bahay ang pisingin mo? Baka sa sobrang sarap, magkakaroon ka ng double chin. Ganyan kasarap ang pagkain namin. Ako sa tawa mo. Buwelo yung tawa mo. Okay. Okay, next up. Ano nga, tama ba yung term? Double chin nga, di ba? Oo. Ito naman ay ito, suntukan na to. Sunfat. Sunfat. Kasi, ano ba binibenta niya? Chinese takeaway. Deliveries. Alam mo, pag hindi sa Pilipinas, di ba, ang ginagamit ng term ay takeaway, hindi take out. That's right. Chinese takeaway. Sunfat. Pero for some reason, parang mas grammatically incorrect yung takeaway. Takeaway. Di ba? Anyway, next. Meron pa ba? Ay, wala na. Ay, nako, mag-send pa kayo. Oo. Hindi, nako, mag-send pa po kayo sa amin ng mga kakaiba at nakakatuwang mga memes or signages katulad ng pinakita natin sa afternoondelightON@gmail.com. At yan ang mga sisilipin natin in the coming days. May oras pa ba tayo? Thank you lang tayo sa mga delighters natin. Of course. Kay Bizim. Bakit wala kayo kahapon sa YouTube? Meron po, nag-giveaway lang po kami sa hearing sa tinatawag Senate Flix. Lawrence Villanueva, kamoteng kahoy po at kape dahil tag-ulan. Ay, gusto ko yun, kamoteng kahoy. Talaga? Wait, what is... Kasaba. Kasaba. Arman B, dinain na bangus, next time. Oni L, butchiron, next delight. Agree ako dyan. Pero pag nakakatikam ang butchiron, naghahanap ako ng masarap at malamig na inumin. Oo. Oscar N pa rin. Sabi niya, Team Stressful, Donald T. and Drama Queens are the easy boy. Sino pa? Bakit hindi ko mabuksan lahat ng messages? Ayan, pero... Ayan. O sa lahat ng mga gusto pa rin makita si Denise Tan na mag-reverse slam dunk at from the free throw line. At merong tinatawag na obstacle, comment lang po kayo. Gagawin ni Denise Tan yan sa ginawa ko na kayo reverse eh. Ay, hindi. Literal reverse. Ito talagang may camera talaga. Multi-angle camera. Between the legs. Pwede rin yan. Lahat yan gagawin ni Tita Sige! Abangan niyo po yan sa mga susunod na araw. But that will do it for us this Wednesday, September 18. Again, thank you for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Walang balatan, walang unbound o bound. Ako po si Lourdes Vera. Wishing you a delightful afternoon. Enjoy the rest of your day.